Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo, mga kababayan, dito po sa Tambayan Makabayan. Maganda umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man po tayo naroon, mga katambay, sana po'y maingatan po tayong lahat. At syempre po, mga kababayan, umpisahan na po natin. Komentuhan po natin, ito pong plus report po, mga katambay, at balitang-balita na po ito na nagpalit na po ng liderato sa Senado. At biglang-bigla po, nagkaroon po ng balasahan, mga tambay. Katulad po na ine-expect na po natin. Una po, napalitan na po si Senator Chis Escudero bilang Senate President. Napalitan po ng tinatawag po Wambol University, ang school bukol daw po na senador, si Soto. Ngayon naman po, expected na naman po natin, mga tambay. Dahil po nung unang hearing po ay binakbakan na po nila ng binakbakan ang Blue Ribbon Committee, ang chairman po na si Senador Marcoleta. Ngayon po, pagkatapos po nilang pulaan at bakbakan, ay pinalitan na rin po nila. Ayon po rito sa plus report, mga tambay. Pinalitan na po. Yung bumabakbak po, ay siya rin po ang pumalit. Isa po sa bumabakbak at bumibira kay Senator Marcoleta ay si Senador Ping Lacson. Siya po ang pumalit sa napakabilis, mga tambay. Ganyan po ang politika sa atin. Pag alam po nila, umano, na may masasagasaan sa kasama nila, ay kailangan pong save the king, save the queen, save the prince. Di ba? Lahat po ay kailangan pong isalba. Hindi kaya? Kaya po napakabilis po ng politika at syempre baka po mayroong madamay. Ayan po yata ang iniiwasan nila umano, yung magkabukuhan. Dahil napakarami na pong nalaman ng taong bayan dito po sa hearing ng Senate sa Blue Ribbon Committee, di po ba? Napakarami pong pinangalanan. Yung isa pa lang na kontraktor na Diskaya, isang damukal na po ang pinangalanang politiko, contractors at sa DPWH. Pinangalanan niya po ang malalaking tao sa pangunguna po ng tinatawag na tambaluslos, sila Saldico at meron pang mga asawa ng artista, mga kababayan at matatagal ng politiko sa ating bansa. Ito po, mga tambay, komentuhan po natin to. Pasensya na po, napahaba lang po yung intro po ng inyong lingkod. Pakinggan po natin ang plus report kung paano po, mga tambay, hindi na po ang senador na si Rodante Marcoleta ang magiging Blue Ribbon Chairman, mga tambay. Ito na po, pakinggan po natin ang plus report. Radyo Patrol Flash Reports. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kinumpirma na nga po ni Senate President Tito Soto na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan sa pwesto ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta. Yan po, mga tambay. Kinumpirma na po ng DZMM Radyo ang plus report po. Yan po ay putok na po agad yan. Talagang wala na po. Hindi na po hahawakan ni Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Ang hahawak na po ay isa pong senador na hindi po abogado. Ganyan po ang nangyari sa ating bansa. Ang hahawak po ng Blue Ribbon Committee ay hindi po abogado. Isa pong retired police general. At ang hahawak naman po ng Senate seat o Senate President ay hindi rin po abogado. Isa pong artista, mga kabayan. Ganyan po katindi sa Senado, sa Legislative, mga kabayan. Ibang klase, no? Bakit po nangyari ito? Itong napakabilis, mga kabayan. Napakabilis. Hindi pa po nagiinit sa upuan ang mga senador katulad po ni Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi pa po nagiinit. Iilang hearing pa lang, 2 hearing o 3 hearing, ni hindi pa po nabubunyag lahat ang mga sangkot dyan. Isa pa lang po ang nagbubunyag, si Diskaya. Paano pa po yung 14? 15 po ang pinangalanan dyan ng Pangulo. 15 contractors. Hindi po ba dapat malaman po ng taong bayan yung mga pumoprotekta at binabayaran at nakakuha ng proyekto sa mga politiko? Yung 14 na contractors, mapipigil na kaya ito? At hindi na ito mabubunyag? Katulad ng ginawa ng Diskaya, mga kababayan, bakit kaya? Baka maraming madamay.
may mga senador at napakarami pang congressman na kailangang protektahan. Baka hindi kaya yung mga nagtanggal at talagang namulitika dito sa Senado ay baka madawit ang kanilang mga pangalan, lalong-lalo na mga kababayan, yung may ambisyon politikal. At siyempre, hindi po mawawala ang saloobin at isip ng mga Pilipino. How much? Magkano kaya ang pakinabang para po sa ganitong pagpapalit ng liderato sa Senado? Magkano kaya ang napakinabang umano ng mga taong ito? At nakapagtataka, mga kababayan, ito po ay umuugong na agad ang mga bumaliktad at mga naghudas, mga kababayan, mga naghudas daw po umano, lalong-lalo po sa tinatawag na Duterte Block, yung mga nakinabang sa mga Duterte, lalong-lalo po noong nakaraang halalan. Kaya po nangyari na nakakuha ng 15 boto si Senator Soto dahil po meron pong bumaliktad umano. Ayon po yan sa umuugong na balita. At yan po'y putok na rin po. Sino po ang bumaliktad sa kaalyado po na sinasabing Duterte? Meron po yung dalawang magkapatid na Villar, mga tambay. Si Villar. At yung nanalong Villar, mga tambay, hindi po ba? Si Camille Villar, nanalo po yan dahil kay Vice President Sara Duterte. Nanalo po. At syempre po, si Mark Villar ay nanalo po yan bilang senador dahil po kay dating Pangulong Duterte. Pero, bumoto po sila para palitan si Escudero. At umupo ang bagong Senate President na si Tito Soto. Sila pong dalawa. At meron pa po, yung bumoto po kay Escudero na maging Senate President at manatili, katulad po ni Subiri, ni Mig Subiri, di ba? At si Loren Legarda, kasama po si Senadora Loren Legarda, ang pumirma po, ang bumoto para po maging Senate President si Tito Soto. Mga kabayan, 4 po yan. Alam naman po natin, 24 po yan. Mga kabayan, pag nakakuha ka na, majority na po yan. Malaki na po. Mga kabayan, yung 13 votes lang po, ay sigurado ka na. Nakakuha ka pa ng 15 votes, mga tambay. Yan lang po nakakalungkot, mga kabayan. Yung mga bumoto at umasa na mababago at magkakaroon po ng magandang mga investigasyon dito po sa bagong mga mamumuno, lalong-lalo po sa napaka bigat o sinasabing maraming responsibilidad na committee, katulad po ng Blue Ribbon Committee. Dahil yan po hawak niya lahat, lalong-lalo po sa mga investigasyon, korupsyon at marami pang iba sa ating bansa, ang Blue Ribbon Committee. Bakit po biglang tinanggal kay Rodante Marcoleta ang pagiging Blue Ribbon Committee na wala pa pong nakikita na pakapalpakan, hindi pa pumapalpak, mga kabayan, dahil hindi pa natatapos ang investigasyon ni Marcoleta, tinanggal mo na agad, mga kabayan. Kaya masyado po itong something PC, nangangalingasaw na kailangan may protektahan. Napakarami po yatang po protektahan itong flood control na ito. Yung sinasabi nga po natin, save the king, save the queen, save the prince, o save the princess, at marami pang ibang ise-save. Kaya kailangan pong palitan bigla-bigla ang liderato. Hindi po ba nakapagtataka, mga kababayan? Ang maganda lang po nating nalaman dito, bago nila tanggalin si Senador Marcoleta, ay meron na pong nalaman ng taong bayan. Meron na pong binunyag ang isa pong kontraktor na Diskaya. Di po ba? Nalaman natin agad bago siya sibakin at palitan po ni Senador Lacson, ay kahit papaano nakita ng mahigit 100 milyong Pilipino at mga kababayan natin Pilipino sa OFW, nakita po nila na ganyan pala talaga katalamak ang korupsyon, flood control pa lang. Napakarami ng politiko na ganyan po ang lakaran. Matagal na pong lakaran, mga kabayan. Ang nangyayari ay masyado po silang naging gahama na. Mga kabayan, sobra-sobra na ang kinukuha nila dahil nga po sa pagiging gahama nila umano. Pagiging
pagiging swapang, greedy sa pera, mga kababayan. Kaya po nangyari sa mga proyekto ng gobyerno, mga kababayan, halos 30% na lang daw po ang natitira. Yung 70% ay pinaghahati-hatian po ng mga demonyo, mga politiko, nahandyan po mga contractors, at nahandyan ang mga nasa DPWH, at nahandyan ang mga iilan-ilan sa COA, umano, sila halos lahat ang nakikinabang sa 70% na sinasabi po mismo sa Malacanang at ni Mayor Magalong. At mismo pati po, itong si Diskaya ay ganun din po halos ang sinasabi. Hindi bababa sa 30%, politiko pa lang at wala pa yung iba na kanila pong susuhulan at bibigyan. Dahil yun po ang gusto ng humihingi sa kanila. Kasi kung hindi nila bibigyan, ay hindi rin sila bibigyan ng proyekto. Natuklasan po natin yan, mga kababayan. Ilang hearing pa lang, ay kahit papaano may natuklasan po tayo dahil napaagaling po ng ginawang investigasyon ni Senator Marcoleta. Napaamin niya po at nagpahayag po ng katotohanan ang mga Diskaya. Kaya nga po nagkandagulo-gulo sila ngayon Di ba? Bigla po silang nagwala. Lalo-lalo mga politiko na pinangalanan, nagwala. At kanya-kanya na pong salag at kanya-kanya na pong pasinungaling na hindi totoo ang ginawa doon sa pagbubunyag sa ginawa po sa Blue Ribbon Committee. Hindi po ba? Kaya po tayo rin po ay nagulantang kung kailan po gumaganda na po ang hearing ng Senado, bigla naman pong napolitika, nakudita, kinudita umano, nakudita. Mga kabayan, lalong-lalo po ang Blue Ribbon Committee Chairman na si Rodante Marcoleta. Ibang klase. Isang magaling na abogado, tapos papalitan ng isang veterano na hindi po abogado. Sino kaya ang pinoprotektahan nila? At isa pa, how much kaya, mga tambay, ang usapan po rito para po bumaliktad sila, mga kababayan. Nakakalungkot, ano? Bumaliktad, pumanig sa kanila ang magkapatid na Bilyar umano. At syempre po, wag na po nating asahan ito pong si Ligarda at si Subiri. Alam naman po natin ang mga layunin yan. Kaya lang, yung matagal na nakadikit din sa mga Duterte, katulad ng mga Bilyar, hindi mo ine-expect, di ba? Hindi mo ine-expect. Ganyan po talaga ang politika sa ating bansa. At isa pa, hindi rin natin alam, baka may pinoprotektahan din po ang pamilya Bilyar. Lalong-lalo po, sila po ay, ang negosyo po nila ay nasa housing at sanay na sanay po sila sa mga contractors. Hindi po natin alam na baka pati po sila, kaya po sila'y pumirma na mapalitan po ang liderato pati ang Blue Ribbon Committee Chairman ay mapalitan dahil baka pati po ang mga contractors ay idawit din silang lahat umano, mga kababayan. Ganyan na po kasama ang politika sa ating bansa umano. Mas pinoprotektahan po ng mga politiko ang kanila pong mga sarili, ang kanilang mga interes, ang kanilang mga pakinabang. Kailangan protektahan nila, hindi po ang taong bayan at ang ating bansa na naghihirap hanggang ngayon, mga tambay. Kaya dito po, mga tambay, iba na po ang politika sa ating bansa. Pumapasok po sila sa politika, karamihan, para lang po sa pangsariling interes lamang. Hindi po para sa bansa. Wala na po. Mabibilang mo na lang sa iyong mga daliri ang mga politikong makabayan. May prinsipyo, may dignidad, at syempre may takot sa Diyos na magnakaw, mga kababayan. Halos baka mabibilang mo na lang, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, na nakakalungkot. Mga tambay, nakakalungkot isipin ni hindi man lang nagtagal bilang, mga kababayan, bilang committee chairman ng Blue Ribbon, ang isang Rodante Marcoleta ay napalitan na. Unbelievable. You know? Lumabas lang po ang korupsyon, napalitan na. At isa pa, mga kababayan, siyempre, pag nilagyan mo ng logic yan, bago tayo magtapos, isa rin po kasi ang gigil na gigil po sila. Hindi po ba? Lalong-lalo po, di ba, nung nakaraan po na i-archive, natatandaan niyo po, in-archive po ng ng Senado ang impeachment ng Vice President. At alam naman po natin, pagkatapos po ng taon ay pwede naman po nila buhayin yan.
dahil pwede na naman sila magsampa ng impeachment sa Vice President. At siyempre, pwede po nilang buhayin ang sinasabing naka-archive, mga kababayan. Lalong-lalo po pagka ang isang Senate President ay nalaman po natin na gustong-gusto niya po na matuloy ang impeachment ng Vice President. Lalong-lalo po yan, sila Senador Lacson ay ganun din po. At siyempre ang mga Tulfo brothers, hindi po ba? Lalong-lalo po sila Hontiveros, si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at marami pang iba. Hindi po ba? Kaya po, pagka po nilagyan natin ng logic, mga kabayan, isa rin po yan na malaki po ang posibilidad na gawin po nila yan. Na para po mapagtakpan ang issue ng korupsyon, ngayon laganap na laganap sa ating bansa at alam naman nila na hindi po kayang talunin ng isang Vice President sa halalan, gagawa po ng paraan yan umano na mapabagsak ito dahil hindi nila kayang talunin ito sa botohan, lalong-lalo kung malinis ang botohan. Kaya gagawa ng paraan yan, mga kabayan. Hindi po ba? Lalong-lalo natuklasan pa ng mga Pilipino na systematic, 3 taon mahigit, na talaga pala ang mga magnanakaw na mga politiko ay nagkamal ng isang damukal na pera sa taong bayan. Pati ang inutang nila ay wala palang pinatunguhan maliban po sa kanilang mga bolt, naglalaking hang bolt. Yan po ang sinabi ni Mayor Magalong. Yan po mga tambay, ang nakikita po, ang komento po ni Kamanong. Grabing pamumulitika at kailangan po meron pong mapagtakpan. At siyempre, kailangan mo i-save ang mga pangalan, save the king, save the queen, save the prince, di ba? Save the princess. At siyempre, kailangan mo i-save yung mga nasa baba. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot po na nangyari po sa ating bansa. Grabe, 3 taong pamumulitika, 3 taong korupsyon. Mga kababayan, yan lang po ang ibinigay po sa ating paglilingkod ng mga demonyong politiko sa ating bansa umano. Kawawang-kawawa ang mga Pilipino. Lalong-lalo po ang mga taxpayer. Walang pinatunguhan ng ating buwis, maliban po sa kanilang mga bolt na punta. Sila po ang malaking pakinabang sa atin. Tayo bilang taxpayer, wala po tayong napakinabang sa mga demonyong ito umano. Nakakalungkot. Lalong-lalo po ang ating mga kababayang OFW na napakarami po nilang ibinibigay na tulong sa ating ekonomiya. Pero wala rin pong napala, mga kababayan. Ibang klase po nung sila'y pumasok. Unbelievable. Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At ganun din po mga tambay sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod. Thank you po mga kabayan. At syempre po, mga kabayan, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At syempre po mga kabayan, yung panalangin at dasal po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, maingatan. Ganun din ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At syempre po makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. Nakakalungkot man po ang balita, ay huwag po tayong mawala ng pag-asa. At sana at dumating na po ang sinasabi pong kawakasan nila. May hangganan po ang lahat, mga kababayan. At hindi po mananaig ng sobra o sinasabing pangmatagalan ang mga masasama, lalong-lalo itong mga nagpakademonyo na politiko sa ating bansa. Mga kababayan, may pag-asa pa at darating naman po ang panahon na magwawakas din po sila, mga kababayan. Ingat-ingat po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.